Kung pwede lang, that very moment, tumigil lang ikot ng mundo sa kanilang daigdig na ginagalawan. Kung maari nga lamang sa pagkakataong iyon mismo, sabay na silang bawian ng hininga. Kung mapagbibigyan lamang sila ng kapalaran sa magkabuklod na hiling na wala nang makapaghihiwalay sa kanila. Kung pwede lang. Subalit malimit na ang pagitan ng ilusyon sa katotohanan. Kahiblaman ay sakasaka naman ng pait. Ubod ng lupit. Dahil mulit-muli man nilang sambitin na baguhin ang guhit ng kapalaran sa kahapon na kalipas na. Tunay namang wala na yung kapag-apag-asa. Hetong realidad ng buhay, nagdudumilat sa kanila. Naganap ng pinakamasakit na pangyayari. Si Ricky ay nakatali na sa iba at siya na ang orihinal na nobya ay nakikiamot na lamang ng mga nakaw na sandali. Mga nakaw na sandaling matamis man ay nakikisalit naman ng pait. Makulay man ay hindi kayang ikubli ang kahungkagang kanilang nadarama. Ayaw na nilang isipin kung sino ang dapat sisihin. Kung maari nga lamang, ay na rin nilang dumilat sa katotohanan ang bawat haplos nila sa katawan ng bawat isa ay katumbas ang mabigat na kasalanan. Ngunit nag-uumapaw ang pagmamahal sa kanilang mga puso. Nag-uhumiyaw ang bawat ugat sa himaymay ng kanilang katauhan. Sila talaga ang totoong nagmamahalan. Sila talaga ang magkatugma. Buong pagsuyong hinahaplos ni Maricar ang hawas at maamong mukha ni Ricky. Nakayakap ito sa kanya, payapang namamahinga ang hapong katawan. Katatapos lamang ng pagpapahayag nila ng katausan ng kanilang pag-ibig. Siya, hindi man lang nakaramdam ng pagod. Salip na makitulog na rin ay nagkasya na lamang sa paghagod sa kabuuan ng lalaking tanging minamahal. I love you. I love you very much. Bulong niya sa tenga ni Togi yung hindi siya kung siya ay naririnig. Tumunog ang alarm clock. Hudyat na ikasampu ng gabi. Saglit na tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Gustong manungaw ng mga luwas sa kanyang mga mata. Si Ricky, ng kanyang sulyapan ay wala man lang senyales na magigising. Sarap na sarap itong matulog sa kanyang kandungan. Sa kanyang mabiyayang piling. Natutokso siyang hayaan na lamang ito hanggang sa kung kailan magigising ng kusa. Subalit, sumasalisi sa utak na makakasama iyon sa kanilang relasyon. Nakawang kanila. May limitasyon. Sa bawat pagtatagpo ay may nakatakdang oras ng paghihiwalay. Masakit man. Mahapdi man. Honey? Tena, gising na. Niyuyugyug niya ang lalaking lalong humigpit ng pagkakayakap. Naramdaman niyang kumilos to at pilit na nagmulat. Ha? Ang bilis naman ng oras. Anito na naghihikab pa. Kanina ka pa natutulog tapos sasabihin mong mabilis? Tinitigan ni Ricky ang mukha ng pinakamamahal na si Maricar. Ang babaeng para sa kanya ay walang kasing ganda. Kasing maunawain. Paano? Anong paano? Maiwan na namin kita. Nalulungkot ang tinig. Ganun naman talaga, di ba? Buntong hininga naman ang sagot. Han, wag na nating pabigatin ang dati ng mabigat. Pasalamat na lang tayo dahil somehow we can celebrate our affair. Sa'yo ako nahihiya eh. Sweetheart, you know me more than those things. Of course I do. Kaya naman I always understand. Hanggang kailan? Ano bang klaseng tanong yan? Dahil natatakot ako. Sumungo ang mga luha sa mga mata ng lalaki. Honey? Oh God, I love you so much, sweetheart. Alam na alam mo yan. At hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sakaling dumating ang panahong magsawa ka na sa ganitong sitwasyon at lumayo ka na sa akin. Oh God, I think I'm going to die. Si Maricar naman ay lumuluha na rin. Kapag sila pinagsisikipan ng dibdib. Mga dibdib na pinamahayan ng wagas na pagmamahal. Ricky, honey naman, wag mong palulungkutin ang sandaling to. Lalo ko lamang mararamdamang hindi ka akin. I'm all yours. Pero kasal ka na kay Joanne.
Sa papel lang naman kami nakatali, hindi sa puso. Honey, tapusin na natin ang usapang ito, okay? Hurry up, gabing-gabi na. Ayoko rin mag-alala kapag maglalakbay ka sa alanganing oras. You're so thoughtful. Sige na. I love you. And I love you too. Bago tumayo si Ricky, mariin muna niyang hinagkan ang labi ni Maricar. Nakapaikit sila kapwa. Ganon lagi dahil sa bawat pagtatagpo ng kanilang mga labi ay busog ng pagmamahal. Inayusan ng lalaki ang sarili at nakamasid lamang si Maricar. Ilang sandali pa ay masuyong inaabot ni Ricky ang mga braso sa babae at hinila itong patayo. Mag-aakbay nilang tinungo ang pintuan ng magandang salas upang muli bigkasin ng salitang paalam. Take care, you too. At isa pa muling halik. Pumuno sa nagsisikip na dibdib ni Maricar ang ugong ng makina ng kotseng pina-start ni Ricky. Hatid ng kanyang tanaw ang kumakaway na lalaki hanggang sa lamunin ng karimlan ng kotse. Naroon pa rin si Maricar, nakatayo sa pintuan ng kanyang apartment. Nag-iisa at nakatanaw sa kawalan. Nakayakap sa matinding lungkot. Tumataro ng pag-asa sa kadiliman ng gabi. Parang kailan lang kasi iyon. Mga panahong sila ni Ricky ay nag-umpisang humabi ng masasayang pangarap. Mga araw na wala silang inaalalang magiging hadlang sa kanilang walang singganda at walang sindakilang pagsasama. Talagang parang kailan lang yun. As a matter of fact, parang kahapon lang. Parang kanina lang. Kapag nurse na ako, abroad muna ako about 2 to 3 years. Then uuwi ako to marry you. Nakakalong si Ricky sa kandungan ni Maricar at nasa silong sila ng isang punong mangga na may malapad na catering gawa sa kawayan. Sa araw-araw, lagi silang naroroon. Wala naman kasi magandang park na maaring gawing pasyalan sa bayang iyon ng Kamiling na kapwa nila nilakihan. Ako, dito na lang sa bansa natin. Hindi kasi ako gaya mong kolonyal ang mentalidad. Pagbibirong tago ni Ricky. Loko mo. Kinurot ni Maricar ang tagiliran ng lalaki. Sinong kolonyal? Gusto ko lang namang umasenso, kolonyal na yon. Dito ba walang asenso? At saka kung kukurutin mo ko, diin-diinan mo naman para masaktan ako kahit papano. Nakatawa si Ricky na waring naghahamon. Ganun ah. Heto. At itinodo niya. Aray, biro lang, aray! Hinawakan ni Ricky ang kamay ni Maricar. Seriously, hindi talaga ako mag-abroad dahil sa akin pinagbili ni Uncle Piping ang pamamahala sa maliit naming rice mill. Alam ko naman yun eh. Kaya nga ako na lang ang magsasabing mangingibang bansa ako. Dito ka na lang. Basta i-promise mo lang na hindi ka mangangaliwa. Sumpayan, hindi lamang pangako. Ang laking takot ko lang sa'yo. Pulis yata ang lolo mo. Sira ka talaga. Hindi, sweetheart. Totoo ang sinabi ko. Takot ko na lang na magalit ka at breakin ako. Di niyata ako makakakita ng singganda at sing-sexy mo. Ang Roman family na kinabibilangan ni Maricar ay boto kay Ricky. Mabait kasi ito at matalino. Dagdag pa ang katotohanan sa bayang iyon ay bilang ang magagandang lalaki na biniyayaan pa ng tikas ng pangangatawan. At si Ricky isa sa nilalang na iyon. Ang pamilya namang kinabibilangan ni Ricky, kilala sa bayang iyon. Guro ang kanyang nabiyuda ng ina. Ang rice mill na naipunda ng kanyang yumaon ng ama ay sa kanyang Uncle Piping na kapatid ng kanyang ina ay pinamamahala. Matanda na si Uncle Piping. Sa kaya si Ricky ang walang ibang magpapatuloy ng pamamahala roon dahil nag-iisa lamang siyang lalaki sa 3 magkakapatid. Mananahi si Aling Violi, ang butihing ina ni Maricar. Ang dalaga na may pabalik na sa Maynila kung saan sila nangongolehiyo ni Ricky. Bumukuha siya ng nursing at si Ricky na may industrial engineering. Namamasada ng sariling sasakyan si Mang Benigno na ama ni Maricar. Doon nagbubuhat ang pinangtutustos sa kanyang pagpapaaral. Ano oras ba ang lakad niyo bukas? Si Aling Violi ay nagtanong sa anak. Baka po madaling araw, mga 3:00.
Sige, magpahatid ka sa tatay mo. Susunduin po ako ni Ricky ng kanilang sasakyan. Ang Uncle Piping po niya magmamaneho. Bakit pa niyo aabalahin ng matandang yun? Maigi na nga tatay mo. Total itutuloy na din sa pamamasada. Sasabihin ko po kay Ricky mamaya. Nagpupunas sa mga figurine ng kaya sa isang kapatid ni Maricar na si Chopet. Nasa 2 taon na sa high school. Pasimpleng tumabi sa kanyang kapatid at sumenyas na may mahalagang sasabihin. Ate, o bakit? Doon tayo, baka marinig ni nanay. Nauna si Chopet sa dakong natatabingan ng malaking bookshelf sa gawing hindi sila makikita ng kanilang ina. Ano yun? Natatandaan mo ba si Joan? Yung anak ni Mr. Andres? Si Joan Andres? Oo naman. Kaklase namin yun ng high school eh. Uuwi na raw siya ate, baka next Monday. Nasa States kasi ang binabanggit na kababata. And so? Hindi ka ba naalarma ate? Bakit naman? Kasi natatandaan ko pa noon, malaki ang gusto niya kay Kuya Ricky. Hindi ba't nung bago siya sumama sa mami niya sa States? Sinabi niya kay Kuya Ricky na pag uwi niya, kukunin niya to? Natawa si Maricar. Biro lang niya yun. Kaharap pa nga ako nun eh. Para sa akin, birong totoo yun ate. Kasi ang kabarkado kong si Pitong, lagi niyang inuutusan noon na bigyan ng kung ano-ano si Kuya Ricky. Kahit alam na niyang sa'yo nang liligaw. Kibit balikat lamang si Maricar. Naku ate, baka may mangyaring trahedya sa relasyon niyo ni Kuya Ricky. Nagulat si Maricar sa kapatid at pinandilatan niya to ng mata. Ikaw Jobet ha? Kay bata-bata mo pa, kay rami mo nang nalalaman. Sensible lang ako, ate. Hindi na kasi sa bata ang takbo ng isip ko. Pwes, hayaan mo na yung Joan na yan. Anyway, malaki ang trust ko sa Kuya Ricky mo. Sa Joan na yan, may tiwala ka. Jobet ha? Alala lang ako ate. Baka pagdating ng araw, masaktan ka. That will never happen. Sana nga. Pinilit niyang ipakita sa kapatid na hindi siya naapektuhan ng balita. Sinikap niya maging casual ng kilos. Subalit nang magkaharap na sila ni Ricky ay naging uneasy siya. Di niya maipaliwanag kung bakit nagkaroon siya ng kakaibang insecurities. Nahalata ni Ricky ang hang-ups na iyon. May problema ba ang mahal ko? Lambing nito sa kanya. Wala naman, piksi niya pero samba ko lang magandang mukha. Wala raw, sinong nabigay sa'yo ng ideyang problematic ako? Well, ang yung magandang mukha. Di kasi maliwalas. Pabilis siya nakaisip ng alibay. Bitin kasi ako sa bakasyon eh. Ano? Ngayon ko lang narinig sa'yo yan ah. Kunot noong sinalubong niya ang pagtataka ni Ricky. Naunawaan niya ang nasa likod ng pagtatakang iyon. Hindi naman kasi kailanman siya nayamot na aral na naman ang kanilang haharapin. Sa totoo lang ay mahilig nga siyang mag-aral. At hindi niya kailanman iyon kinasuyaan. Lalong hindi siya nahihilig sa panahong walang ginagawa. Napayuko siya. Gusto nang isabibig ang totoong gumugulo sa kanyang dibdib. Pero ano na lang ang sasabihin sa kanya ni Ricky? Nagsiselo siya ng walang basehan? Nakulang ang tiwala niya sa nobyo? Mali. Si Chobet kasi kung ano-ano pang sinasabi sa kanya. Nagulo tuloy yung utak niya. Nangangamba tuloy ang puso niya. Ang utol niyo kasi. Nasabi mo na ba kay Ricky na ang tatay mo na lang ang maghahatid sa inyo sa sakayan? Tanong ng kanyang ina habang nagsasalo-salo sila sa hapunan. Opo. Tamilmil ang kanyang pagsubog ay yung paborito niyang binagoong saluyot na inihanda ni Aling Violi. Si Jobet lamang ang nakakahalata ng gawin ng ate niya at gusto rin tuloy niyang batukan ng sarili. Iilang subo pa lamang ay tumayo na si Maricar. Pahinga ka na, ate ako nang bahala dito. Anang kapatid. Balisa ang kanyang kamalayan. Ayaw siyang dalawin ng tulog na luba niyang kailangan sa magdamag na iyon. Maglalakbay siya bukas at sila ni Ricky kailangan ng kanyang katawan ng enerhiya.
Hindi na niya namalayan kung anong oras pinamagitan ng antok ang talukap ng kanyang mga mata. Basta't ilang tagilid lamang at nagising na siya. Madaling araw na at kailangan na niyang bumangon at igayak ang sarili. Laking pasasalamat niya na walang masamang bungang tulog ang gumambala sa kanyang magdamag. Hikab pa rin siya ng hikab habang papatayo ng kanyang makitid na kama. Narinig niya ang sunod-sunod na katawag ng kanyang kapatid na si Jobet. Ate! Ate! Bukas yan, itulak mo na lang. Sa ayos ay parang hindi bagong gising si Jobet. Nag-aalala mukha at parang may hatid na masamang balita. Ate, hindi rin makakasama sa pagluwas sa iyo si Kuya Ricky. Anong kalokohan yan? Samantalang pasok na rin nila sa makalawa. Nakilit bigla ulo niya sa inaakalang biro. Kasi ate, dumating kagabi si Joanne. Akala ko sa next week pa. Sabi ni Pitong dumating na raw kagabi at niyaya si Kuya Ricky sa Baguio. Sumama si Kuya Ricky sa Joanne na yun ate, kitang-kita raw ni Pitong. Ha? Totoo ate, kagabi ko pa rin sana babanggitin sa'yo kaya lang hindi ko alam kung paano eh. Ha? Sabi ko na sa'yo ate. Hindi. Hindi. At pinakawalan niyang malakas sa palahaw bilang hagulhol ng hindi mapigilang pagluha. Isang nakatutulig na sampal ang tumapo sa kanyang pisngi at naramdaman niyang uminit iyon. Matindi. Maricar! Gising anak, binabangungot ka. Si Aling Viola ang sumampal sa kanya. Napabalik mo siya ng bangon. Nahinuhang ang lahat ng bahagi lamang ng hindi mainam na panaginip. Bunga ng kung ano-anong remerhestro sa kanyang nangangambang isipan. Sinapon niya ang kanyang mukha at itinuloy ang pag-iyak. Anak, ano ba? Narinig niyang bumukas ang pinto at pumasok si Jobet na may daladalang isang basong malamig na tubig. Nanay, heto na ang tubig oh. Kinuha ni Aling Viola ang tubig sa baso at inaabot sa anak na dalaga. O ayan, uminom ka para mahimas-masan ka. Ano ba na panaginipan mo? Sumisikdo pa rin ang dibdib habang iniinom ang malamig na tubig. Napatingin siya kay Jobet na inosenteng-inosente sa kanyang napangarap. Okay na ako, Nay. Ani Hindi mo pa ako sinasagot. Ano ka ako na panaginipan mo? Wala naman ho. Wala? Magsisisigaw ka bang wala? Wala naman ho talaga. Makuhulog ang tinitigan ni Aling Viola ang dalaga. May inililihim ka ba? Nagkatampuhan ba kayo ni Ricky? Naku, hindi po. Siya, kung ayaw mong i-share sa ngayon, bahala ka. Tutulog na ulit ako. Tiningala ng ina ang wall clock. Total maaga pa naman, mag-aalas 2 pa lang. Tumango si Maricar at kinuha ni Jobet ang baso na kanyang hawak. Sa idang laman niyon at nakatitig siya sa kanyang ate Maricar. At kung ano naglalaro sa isip ay siya lamang ang nakakaalam. Napag-isa na siyang muli at paano pa siya niyan makakatulog. Kaysa mang panaginip, kaysa mang biro at parang totoong totoo. Naisip niya, ganoon din kaya sa tunay na buhay? Isang pitik lamang mawawala sa kanya ang nobyo. Isang iglap lamang maaagaw na to ng iba. Particularly ni Joanna, matagal nang may gusto sa kanyang mahal. Malapit nang umuwi from the States si Joanne. At sabi ng mga kapitbahay nila ay malamang daw na lalo itong gumanda sa pamamalagi sa ibang bansa. At malamang din na may syota na tong kano. How she wishes na sana ganun na nga. Sana may nobyo na nga itong sarili nang hindi na pag-interesan pa ang kanyang nobyo. Dahil kung wala pa, may insecure siya. Makakaramdam siya ng takot sapagkat si Joanne, bukod sa maganda naman talaga ay mayaman pa. Sabi nga, maraming nagagawa ang salapi. At isa pa kung palabanon si Joanne, pihadong higit ngayong tumira ito ng ilang panahon sa lupain ng mga taong hindi gaanong mahalaga ang moralidad. Liberated, ika nga. Hanggang sa mag-alarma ng ika-4 ng madaling araw, imulat na mulat pa rin siya. Napagpa siyang ihanda na ang sarili. This time ay tiniyak niyang hindi na panaginip lamang ang lahat.
At nang wala pa ng senyales na nariyan na si Ricky sa tapat ng kanilang gate, nagsimula na siyang kabahan. Paano kung magkahugis katotohanan ng kanyang napangarap? Handa na ang kanyang bag na busog sa laman, mga damit at ilang pirasong kumot na pinabaon sa kanya ni Aling Violi. Magdedesyembre kasi kaya kailangan niya ng panangga sa ginaw. May kumatok at nang marinig niyang boses si Jobet, ay naroon na muli ang kaba. Ganito mismo ang kanyang napanaginipan. Ate, andyan na si Kuya Ricky. At saka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Nakagayak na rin ang kanyang tatay upang ihatid sila sa sakayan. Nadatnan niya to na humihigop ng mainit na salabat. Humigop na muna kay ni Ricky ng mainitan ng inyong sikmura. Alok ni Aling Violi nagising na rin. Tumalimang dalawa at makaraan pa ang ilang paalalahanan ay nagmano na siya sa ina tanda ng pamamaalam. Anak, ang pagkain huwag mong kaliligtaan. Masama ako magpapalipas ang gutom at mahirap nang magkasakit. Sabi pa ni Aling Violi. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Ani Ricky, nananing na rin ang tawag kay Aling Violi. Lagi ko siyang tututukan para kumain. Sige na nga, Ricky. Kaya naman hindi na rin ako gaanong nababahala. Alam ko magkalapit lang kayo sa lungsod. Bye ate. Bye kuya. Wika ni Jobet. At kinusot-kusot ni Ricky ang buhok ni Jobet bilang tugon. O tara na. Hindi pa ba kayo tapos? Si Mang Binigno naman ang nagtanong. Sige po Nay. Ani Maricar. Ako na magdadala niyan. Ago ni Ricky sa malaking traveling bag ng nobya. Sa terminal sa kabayanan ng Kamiling ay marami ng tao. Mga mag-aaral ang karamihan. Magbubukas na nga kasi ang ikalawang semestre at karamihan din ng mga kababata nila sa lugar na iyon ay sa mga pamantasang sa loob ng lungsod ng Maynila nagsipagkolehiyo. Sige na po tatay, kami na lang po ang bahala. Adi Maricar sa ama at nagmano muna ang dalawa saka sila iniwanan ng matanda. Malaki na talaga ang tiwala sa akin ng mga olds mo, no? Tanong ni Ricky. Oo nga, matamlay naman ang sagot ng nobya. Teka lang, kagabi ka pa matamlay, maaari ko na bang malaman ang totoong dahilan? Wala. At bago pa muli nakapagtanong si Ricky ay may pumarada ng bus. Nagpauna siya upang makakuha ng upuang pangdalawahan sa kabinalikan ng nobya. Pasado alas 5 nang umandar ang bus at noon naisip ni Ricky na muling usisain ng babae. Gusto kong hulaan. Ang alin? Ang sanhi ng sumpong mo. Kagabi ka pa ganyan porket bitin ka kamo sa bakasyon halatado namang alibay mo lang yun. Hindi nagre-responde si Maricar at sa halipay sa labas ng bus si Binaling ang tingin. May PMS ka no? Nakangisi si Ricky. Anong PMS? Postmenstrual syndrome. Ganyan daw ang mga babae kapag meron. Hirap ispelengin. Natawa na rin sa wakas si Maricar. Ito talagang si Ricky, hindi siya titigilan hanggat hindi siya napapatawa. Very sweet sa kanya si Ricky. Very loving. Napaka-thoughtful at slightly may pagkasiloso rin naman. Kung ang pagbabasehan ay ang mga gawin nito sa kanya ay walang pundasyon ng pangamba, para bagang napaka-imposible na mangyari na maagaw pa to ng iba. Subalit, bakit gano'n na lang ang kaba na umaalipin sa kanyang dibdib? Maging na magsimula ng klase sa pangalawang semestre hindi na yun nawala. Huwag lang mahuli sa dalaw si Ricky kapag linggo kung ano-ano nang kumakalabit sa kanyang talusaling utak. Ay, pagmamahal, lubhang nakakapanghangal. Ang swerte mo, friend. Isang gabi, ibiglang iyon ang narinig niyang namutawi sa bibig ng kanyang best friend at ka-roommate na si Richelle. Saan? Anong swerte? Nanalo ba ako? Hindi naman ako tumataya Biro niya. Ikaw naman, corny. Ano nga yun 10 bits naman ang dialogue mo Nax, ganyan talaga kapag over in love. At ikaw naman, ganyan ka ba tagal kapag tigang sa pag-ibig? Nagiging makulit? Hindi. Ang tinutukoy ko, swerte ka talaga. Marahil lang magsabog ang may kapal ng biyaya. Mulat na mulat ka.
Biruin mo, beauty ka na, brain ka pa. Maganda ang height, halos lahat na ng katangian nasa sayo na. Nope, mahirap lang kami ha. Pero maganda ang future mo. Having Ricky as your boyfriend, dun ka, super na, sinuwerte. Namilog na ang ulo niya at nanlaki pa ang tenga niya sa narinig. Walang istira na. Wala, totoo naman na. You yourself know it. Kaibigan talaga kita. Parang I doubt it. Hirap naman ni Richelle. Bakit naman po? Kasi sinuwapang mo ng lahat ng qualities at hindi mo na ako tinirhan. Kinurot niya ang kaibigan at nagsimula na naman ng gabi-gabi nilang harutan. Unti-unti iyon, nawawala ng panandali ang pangamba na gumigiyas sa kanyang diwa. Really time heals dahil hindi na naliligaw sa kanya ang sumpong na tinatawag ni Ricky na PMS. Sunday, may date sila ni Ricky. Umaga pa lamang inaligo na siya at pinatuyo yung buhok saka isinet sa tulong ni Richelle. Sumama ka na kasi. Friend, manonood lang naman kami ng sine. Untag ni Maricar. Hindi na lang, istorbo pa ako sa inyo. Ikaw kasi, ikaw pa nagbo-boyfriend. Ungas, wala nga magkamali, alam nga namang manghila na lang ako ng kahit na sino. Mapili ka kasi kaya nag-aalangan silang manligaw. Aber, sinong sila? Si Kito, yung pedicab driver na lagi nag-aatid sa'yo. Ngik. Wag na lang, Day. Si Tony. Wag na rin. Ayaw ka niyan? Sabihin mo mukhang manyakis. At nagtawanan sila ulit. Kapag ganong holiday, namamalingkit sila ng iluluto sa pananghalian. Sa tapat ng boarding house na kanilang tinutuluyan, ay may iskinita na ang tumbok ay isang maliit na talipapa. Maraming gulay doon na pwedeng bagoongan. Hindi na bago ng pamamalagi sa lungsod ang panlasa ni Maricar at isa talaga siyang technical na Ilocana. Makapananghali na nang dumating si Ricky. Hindi raw husto ang bilis ni Richelle dahil nahuli sa kainan. Ilang sandali lang inaigayak na ni Maricar ang sarili. Enjoy yourself. Walang bitinan. Birong pabao ni Richelle. Ikaw ayaw mong sumama. Hindi na, sanay naman akong maglupasay sa gitna ng pigati. At saka bumangis-ngis. Malamig ang aircon, sabalit sa dami ng tao ay gusto ring gitian ng pamamawi si Maricar. Maaga sila kaya nakapwesto sila sa upuan. Ang iba ay sa mga hagdanan na lamang nakasalumpak. Bata matanda ay nanonood. Kapag may baby na tayo, isasama na rin natin sa maganyang mga play ha? Ani Ricky. Baby, malayo pa yun. Baby na agad ang naiisip nito. Natural, dun na rin naman ang tungo natin eh. Parang tsak na no? Bakit? Aayawan mo pa ba ako, miss? Salip na sumagot ay yumakap si Maricar kay Ricky. Uy, ang Ali, nagpapahiwatig. Gusto mo labas na tayo rito? Ang yakap ay nauwi sa kurot at natawa si Ricky sa kamahigpit na hinapit ang bewang ng nobya. Matapos makapanood ay dumaan sila sa isang pizza stand at bumili ng isang pizza. Balak nilang tumiretso sa isang magandang park at magkwentuhan. Paborito to ni Richelle, ani Maricar. Humantong sila sa wildlife at doon ay yung pagbabagong anyo ni Ricky. Sa pagtanaw sa malayo ay napakawala ng ilang malalim na buntong hininga. O wag mong sabihin na ikaw naman ang may PMS. Walang tugon ng birong iyon ni Maricar at nakaupo sila sa isang shade na pandalawahan ng mga bangko. Ricky, ang dalag ulit na nagiging impatient. Maricar, kapag magkalayo ba tayo magiging ganyan ka pa rin? Panimula ni Ricky na tila may ibig buksang bagong paksa. Anong ibig mong sabihin? At bakit naman tayo magkakalayo gayong hindi pa naman ako mag-a-abroad? At saka nagbabago na rin ang isip ko. Parang ayoko na mga ibang bansa. Hindi naman yung gusto kong tukuyin eh. Ano nga? May dumating kasing sulat sa akin. Mahina na raw ang Uncle Piping. At may 2 linggo na raw to na bedridden. So ako nang pinauuwi para mag-aksikaso sa rice mill. Uuwi ka? Hindi ka na magtatapos? Ilang po na lang ah.
magtatapos samahan pero pagkatapos doon na ako mag-stay. Samantalang ikaw maiiwan ko rito dahil magre-review ka. At marami ka pa nga asikasuhin, particularly ang karir mo. For sure, kung hindi sa abroad, dito ka rin mapapasok. Nahawaan ng lungkot ang mukha ni Maricar. Tinitigan ng lukot na anyo ni Ricky. Napansin ni Ricky kaya inakbayan ng nopya at hinapit palapit sa kanya. Para tayo mga namatayan sa lungkot. Ikaw ang nagpapalungkot. Ngayon lang kasi tayo magkakalayo kung sakasakali. Since mga bata pa tayo, lagi tayong magkadikit. Tiwala sa isa't isa ang kailangan nating maging armas. I love you, Maricar, and I trust you. Ako rin. Huwag kang paliligaw sa iba kapag nag-iisa ka na lang dito ha. At ikaw, never kang didiskarte sa iba. Sino naman kasi ang pwedeng ligawan doon sa atin? Mga mukhang bulaklak ng kalabasa. Masarap yun, binanggoongan. Ikaw talaga, Miss Bagoong. Kaya nga wala kang gasto sa akin, madali akong buhayin eh. Oo na, ang rice mill namin i-expand ko sa pag-awaan ng bagoong. Naging mahaba pa ang kanilang lambingan. Kagat na ang gabing madilim nang sila umuwi. Napipintong pagkakaiba nila ang destinasyon at wala namang dapat pangambahan dahil nagsumpaan sila sa isa't isa. At higit pa naging malayo sa naging mas maagang pagkakataon dahil napunta sa Cebu ang training ni Maricar bilang nurse. Unang Lunes ng unang buwan niya ron na makatanggap siya ng sulat mula kay Jobert na ang nilalaman ay nakapagpasiklo ng kanyang puso. Napapadalos daw kasi ang pagsasama ni Joanne at ni Ricky. Oo nga pala, bakit ba nawala sa kanyang isip at tungkol kay Joanne? Ayaw sana niyang entertain ang negatibong thought subalit paano. Hindi sana siya mag-uukol ng kung ano-anong pag-worry subalit kung matatagman ang kanyang tiwala kay Ricky ay gaano. At naghahanap siya ng mapaghihinga ng sama ng loob. Subalit kanino? Nag-iisa lamang siya roon. May ilang kakilala na siya subalit wala pang masyadong kaklose dahil kung konti nagsasalita roon ng tuwid na Tagalog. And what more, si Ricky, ang mahal niyang si Ricky ay natigil na sa pagtawag sa kanya. Nauunawaan niyang baka busy sa pagmamaneho ng kanilang negosyo. Ngunit ang balita ang laging kasama nito ang balikbayang si Joanne. Kaya ba niyang unawain? Kung Tarlac sana ay pwedeng lakarin mula sa Cebu. Sisimulan na niyang paghakbang. Kung may power sana siya upang masaksiyan ang mga nagaganap, disin sana hindi na siya nanghuhula pa. At ang pag-iisip, ang pagdududa ay mas makirot kaysa sa pagkakaalab ng katotohanang nangyayari na. Ricky, bakit mo ko ginaganito? Aniya, ang maaring niyang gawin or the least that she can do is to write or tawagan ng kanyang ina. Dito siya mag-uusisa sa magandang pamamaraan. Gusto sana niyang idiretso kay Ricky ang pagtatanong subalit nangangamba siyang pangit ang maging konotasyon ng kanyang gagawin. Agad naman tumugon ng kanyang ina sa tawag na ginawa niya at sa kanyang pagtataka, walang nabanggit doon tungkol sa kasintahan. Bakit? Maraming bakit na ang naroon sa kanyang dibdib at kapag ganong puno na ay nakakapag-isip na siya ng barahas. Ano kaya at bigla siyang umuwi? Ano kaya't sorpresahin niya ang mga ito? Biglaan. Unwise move for her career's growth subalit wala naman siyang choice. Mamamatay siya sa panguhula at titiwarik ang kanyang mundo sa pangangapa ng kung ano ba talaga ang real score between her and Ricky. Ang assessment niya sa mga taong nakakita sa kanyang biglaang pagdating sa bahay ng Kamiling ay may kakaibang kulay. Iba ang pagkakatitig ng mga iyon sa kanya. Di niya talaga mawari kung bakit. Baka naman nagbago na siya ng estilo. But she's the same Maricar, the same still. Sumakay siya ng tricycle hanggang sa kanilang sitio, ang Kakamilingin Norte. Mauuna ang kanilang bahay bago ang kina Ricky. Nakasabay ng tricycle na kanyang kinalululanan ng isang malaking jeep na puno ng mga banda ng musiko. Malayo pa naman ang piyestahan at may pagtatakaman ay pinagkibit balikat na lamang niya ng kanyang balikat. Nang makarating na sa tapat ng kanilang bahay, natanong niya sa loob ng bakuran ang pampaserong jeep ng kanyang ama. Nahinuha niyang hindi ito lumabas ng araw na iyon. Kinabahan siya. Baka may sakit. At si Jobert ang unang nakakita sa kanya.
Tatakbo sana ito palabas upang salubungin siya subalit napansin niyang sinuway ito ng kanyang ina at aktong pinagsabihan saka pinapasok sa loob. Napatungan ng kanyang pagtataka. Patong-patong na talaga. Na makalapit siya sa kanyang inay, inabot niya ang kamay nito saka nagmano. Mano po, Nay? Aniya. Nakatingin sa kanyang ina at wala sa mukha ang pagtataka sa biglaan niyang pagdating. Tila inaasahang mangyayari iyon. Formal na formal ito at hindi sanay ang dalaga na makita si ganong anyo ang ina. Ano ba ang nangyayari? Bakit mukha kayo mga Biyernes Santo? Ang tatayo pala. Nakita ko ang jeep sa garahe. May sakit ba? Bago pa tumugan ng kanyang inay napansin niyang nakaupo si Mang Benigno sa bangkong ratan sa salas. Ang hawas na mukha ay malamlam din. Nandiyan ka pala at ay. Pati ba naman kayo? Wika niya habang kinukuha niya ang kamay niyon upang makapagmano. Kumain ka muna anak, siguradong gutom ka. Sa wakas nagsalita ang kanyang nanay. Sige po. At habang kumakain ako, ikwentuhan niyo ako. Teka, hindi ba kayo nagtataka at bigla nang uwi ko? Umiling si Aling Violi habang naglalakad pa kusina kasunod siya. Naiwan si Mang Benigno ang bagang ay mayat maya ang pagtitiim at nagngangalit. Sarap na sarap si Maricar sa pagkain na inihaw ng dalag na ang sausawan ay ginayat na kamatis sa may alamang. May katerno pa tong native kuhol na inasinan. Ginutom talaga ako kanina at wala akong maramdamang gutom. Aniya. Nanonood lamang si Aling Violi sa anak. Pangiti-ngiti man ay hindi pa rin maitago ang lungkot. Kumusta na kayo? Sa bagay, tumawag kayo sa akin. Si Ricky ho, kumusta na? Nadadalo ho ba dito? Naku, mamaya na tayo magkantahan. Magpahinga ka muna anak. Bago ang kung ano-ano. Halatadong umiiwas si Aling Violi. Ang gana ni Maricar ay parang nabawasan. Pagkakain nagtuloy siya sa silid. Pinipigil niya ang ina para sa isang kwentuhan sabalit lumabas kagad ito upang siya umano ay makapagmahinga. Ang totoo, ayaw ninyang mahiga. Gusto niyang yayain si Chopet para puntahan si Ricky. Uutusan ito upang sabihan si Ricky na narito na siya. Si Chopet, bakit nga pala sinaway ng kanyang ina na lapitan siya? Ang kanagdag ng kanyang silid ay kay Chopet. May maliit silang siwang doon na nagsisilbing takip at ang kanyang syurap. Dahan-dahan niya tong inalis at nasa silid si Chopet, tiyak niya. Nasilip niya ang kapatid, nakahiga at nakatingala sa kisame. Bakit ba mga nadatnan niya sa tahanang iyon na dating kasaya-saya, tila mga nawalan ng minamahal? Chopet! Anas niya, na nakaabot sa pandinig ng kapatid. Alam na alam nito ang pinagmulan at lumapit sa siwang. Ate, ano ba nangyayari? May kamag-anak ba tayong namatay? Paniniyak niya. Shh! Lilipat ako riyan sa silid mo ate. Tumango si Maricar at tinunguan ang nakalak na pintuan ng kanyang silid upang papasukin ng kapatid. Halika dali, aniya na nananabik. Yakap niyang kapatid na halos mas mataas sa kanya at hinaplos ang buhok nito. Alam naming darating ka ate. O paano? Hindi naman ako nagsabi ah. Aniya daw po siya sa gilid ng kama. Kasi syempre, kinakabahan ka na tungkol sa Kuya Ricky. Nanatiling nakabukas ang kanyang bibig at walang nanulas na salita. Ate, huwag ka mabibigla ha. Bakit? May nangyari bang masama kay Ricky, Chobet? Wala nangyaring masama sa kanya. Sa relasyon ninyo. Meron. Ano? Sabihin mo na agad. Kasal ni na Ricky at ni Joan ngayon ate. Tapos na yata kaninong umaga. Ha? Tulala si Maricar. Nagbibiro ka ba, Chobet? Hindi ate, totoo ang sinasabi ko. Kung gusto mong malaman ng totoo, itanong mo kina nanay at tatay. Pakiwaring ng dalagi binuhusan siya ng kumukulong tubig at ang kanina pa nagsisikip niyang mundo ay tuluyan ng tumiwarig. Nagpapalahaw siya ng iyak. Inaalo siya ni Aling Violi na paminsan-minsan inagtatapon ng masamang titig kay Chopet dahil sa katabilan nito. Bakit ganun, Nay? Nangako siya sa akin. Iyak ng iyak si Maricar. Pikot ang nangyari anak. Napikot si Ricky. Alam mo na malakas ang pamilya ni na Joan dahil mapera. Kapag hindi pa kakasal si Ricky, ipakukulong siya ng papa ni Joan. Ayaw siyempre ng mama ni Ricky na makulong ang kanyang anak
Kaya ito na mismo ang nangumbinsi kay Ricky na pakasalan si Joanne. Paliwanag ng kanyang ina. Huwag mong masyadong damdamin ang lahat, Maricar. Matatag ang boses ng kanyang ama na nag-uutos. Subalit iyak lamang ay tinugon ni Maricar. Huwag daw damdamin. Magagawa ba niyang huwag iyakan ng kamatayan ng kanyang unat tanging pag-ibig? Nawala si Ricky sa kanya na wala siyang kalaban-laban. Inagaw ni Joanne. Kaya kung pinagtagpo man silang muli ng tadhana at hindi niya nakayan ng iwasan ng kaway ng kapwa pag-ibig, masisisi ba siya? Kailiit nga ng mundo at ang tunay ngang pagmamahal ay hindi tutugon hanggat may nalalaman itong paraan. Pagkaraan lamang ng 6 na buwan, nagkaroon sila ng pagkakataong magkausap. Nagkaunawaan na nauwi sa pagsasama. Sa pagbabuklod ng mga pusong ang tinatangi ay iisa. Ang kay Ricky ay si Maricar lamang at ang kay Maricar ay si Ricky lamang. Sila sa mga nakaw na ligayang hindi sana nakaw. Sila sa mga hiram na sandaling hindi sana hiram. Kung wala sa kanilang landas ang isang makamandag na Joanne. Nagtatanong ay ng kanyang diwa. Nasa na ang masasaya nilang pangarap? Sana to napadpad ng mapabirong kapalaran. Nasa na ang bituing tumatanglaw sa kanilang wagas na pag-iibigan? Bakit nagtago yun sa likod ng makapal at madilim na ulap? Ang panaginip nilang magpapalaki ng sapling. Ang ultimate dream nila na pakakasal sa malaking katedral ng bayan ng ang buong narin na kanilang nilakhian ay imbitado. Ang lahat-lahat nasa na? Nasayang ang lahat. Ngayon pati ang kanyang moral inilunok na niya. Sabihin mang may pag-ibig, immoral pa rin ang tawag sa kanila ni Ricky. Sabihin mang namikot si Joanne pa rin ang tunay nitong asawa. At siya, Kirida. Kay sakit-sakit niyon, pati ang mga magulang niya ay halos itakwil siya ng mabatid ang kanyang ginawa. Aalam ng langit at pinilit niyang iwasan. Batid ng tadhana at sinikap niyang limutin si Ricky. Subalit sa bawat pagsisikap niya ay lalo lamang siyang nababaon sa mga matatamis itong gunita. Para bang sa pangalawang pagkakataong iyon ay kanilang pagtatagpo. Hindi na nila kayang bigyan ng puwang ang kanilang paghihiwalay. Nakatira si Ricky at Joanne sa bayan ng Kamiling. Siya naman ay binabahay ni Ricky sa isang tagong lugar sa Tarlac. Maliit subalit maganda at masilip ang kanilang pugad. At totoong mas malimit pa silang magsama ni Ricky kaysa sa tunay nitong kabiyak. Ang pinangangalagaan lamang niya ay ang limitasyon ni Ricky na pananatili roon. Ni minsan ay hindi pa nangyaring sa kanyang piling ito nagpalipas sa magdamag. Kahit na ang kahulugan ng bawat nilang paghihiwalay ay tila kamatayan, kapalit naman ay ang pagpapatuloy ng kanilang relasyon. Magaan dahil walang masisilip si Joanne para higpitan si Ricky. Iyon ang akala niya. Sabado, at kapag Sabado inaasahan niyang 1:00 pa lamang naroon na si Ricky. Magtatagal hanggang 10:00 ng gabi. Mahaba-haba ring pagtatampisaw sa tamis ng kanilang pagsasama. Sabay silang magsasalo sa masaganang pananghali ang kanyang inihanda. Nagluto siya ng sinigang na hipong malalaki at nagtorta siya ng isdang tanggingi. At sa usawan syempre ay bagoong na may kalamansi. Wala pang 1:00 ay may kumakatok na. Hindi niya narinig kung pumarado ba sa harapan ng kotse ng kanyang mahal. Gayunman ay bahagya siyang sumilip. Ang nakita niya muntik nang mapatalon sa kanya. Si Richelle ang kanyang long lost friend. Nagmamadali niyang binuksan ang pinto. Richelle, my friend! Maricar! Yakapan at may halo pang iyakan. Tumuli sila sa kusina na magkahawak. Paano mong nalaman ang bahay ko? Hindi maganda tuto si Richelle sa pagsagot sa sunod-sunod na tanong ni Maricar na sa tingin niya ay lalong gumanda. Teka, pinamin mo muna ako at napagod ako sa kakaikot. Tago-tago tong inyo at mukhang talagang itinatago. Pasaring ng babae. Umirap naman si Maricar. Oo, nagbibiro lang ako. Alam ko ang kwento kaya you don't have to explain. Kung sa akin nangyari yan, baka ganyan din ang aking gagawin. Salamat sa pangunawa ha. Alam ko naman kakampi kita. Oo, kakampi mo ako pero kaibigan pa rin nagpapaalala. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Pero hanggang kailan? Walang katapusan yun. Habang buhay kang number 2, ganun? Number 1 ako. One and only pa nga eh. Sa puso niya.
Sa lipunan, alam mo naman ng tao mapanghusga pa sa hukom. Napayo ko si Maricar. Paano na friend kung sa isang pagkakataon nahuli kayo ng mahaderang bruhildang impaktang yun? Natural na sa kanyang lahat ng karapatan para kaladkarin ka sa kahihiyan. Richelle, wag mo naman akong takutin. Ubus na ang takot sa katauhan ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mahal kasi kita at saka kung hindi, di na ako nagpunta dito. Dito pala sa Tarlac naghalo ang Kapampangan at Ilocania. Naloka ko kanina sa katatanong. Natawa si Maricar sa pangkikengkay ng kaibigan at narinig nila pareho ang ugong ng kotse ni Ricky. Biglang tayo si Maricar. O dahan-dahan baka kamada pa. Kung ito talagang babaeng to. Gigil ni Richelle. Pagbukas ng pintuan kitang-kita niya kung paano nagyakap ang dalawa. At talaga naman po na tila 100 tao na nagkasabikan. Gayong gabi-gabi naman mag-asama. Para sila mga batang uhaw na uhaw sa pagmamahal. At ang mga labi nila'y tila mga pagkit ng magdikit. At wari mo may supply sila ng 1 boltahe ng oxygen sa katawan sa tagal ng paghahalikan. Ang mga baliw hindi na nahiya sa akin. Ani Richelle na nanonood at naiinggit. Habol ang hininga ng maghiwalay ang kanilang mga labi at saka lamang naalala ni Maricar na meron nga pala silang panauhin. Ay, si Richelle nga pala nandito. Anya sa lalaki. Ay, salamat naman naalala mo pa ako. Akala ko nakaka-amnesia na ang mga halik ni Ricky. Biro ni Richelle. Mabuti naman nadalaw ka, Richelle. Ani Ricky na nakatawa. Ay oo, dinalo ko tong friend ko na under spell ang mabagsik na kulam mo. Richelle naman. Huwag mo nga akong pandilatan. Maricar, at nagsasabi lang ako ng tapat. Balang araw makukulam ka rin at mas matindi pa. Ganting biro naman ni Ricky. Sabay-sabay silang humarap sa hapagkainan at masaya nagsalo-salo sa masarap na pananghaliang handa ni Maricar. Nagsusubuan pa ang mga lovers at naiilang si Richelle. Ang totoo, naroon pa rin sa dibdiban na sabi niya noon na swerte ang kaibigan ni Ricky. Subalit ang kaba ng dibdib niya ay hindi maalis dahil na rin sa katotohanang hindi umaayon sa dalawa ang lakad ng kapalaran. Ang hanga ng malaki. Utos ni Ricky sa kanyang mahal. Pagkatapos subuan ginawaran pa niya ito ng halik. Nang mula sa bulwagan ng kusina, tumbok niyo ng pintuan ng salas, ay may malakas sa palakpak. Bravo! Magaling! Dito pala nagbababad ang magaling kong asawa sa piling ng wala niyang hiya na kirida. Joanne? Gitla ang 3 at may 3 lalaki sa likod ni Joanne. Armado ng mga baril na mataas ang kalibre. Umuwi na tayo, Ricky. Kung ayaw mong dumana kamalan sa dugo ninyo ng kirida mo. Yumakap si Maricar sa lalaki. Ricky, wag mo kong iiwan. Hindi kita iiwan, Maricar. Matitigas kayo ha. Sininyasan niya ang 2 lalaking alalay niya na naiwan sa likod ng isa. Napatira si Richelle na nagugula ng isip at hindi malaman ang gagawin. Sumama ka na ng maayos, Ricky. Anong isang lalaki? Si Gardo. Huwag kang makialam, pabayaan mo kami. Matigas ka ha. Hinawakan nito ang kwelyo ni Ricky. Huwag mo siya sasaktan, ano ba kayo? Mga tauhan ng bruhang yan. Mga napinakikilos ang salapi. Pilit na inaalis si Maricar ang mahigpit na hawak nito sa kanyang kwelyo. Hoy malanding kirida. Ani Joanne. Hindi ako kirida, ikaw ang mga agaw. Bakit hindi mo matanggap na hindi ka mahal ni Ricky? Ikaw ang malandi. Apat matapang ka ha? Isang bigwas ang pinawala ni Joanne na ginantihan ni Maricar ng mas malakas sa sampal. Magsitigil kayo. Ani Ricky. Umuwi ka na, Joanne. Susunod na ako. Hindi. Walang uuwi kung hindi kita kasama. Isasama kita ano man na mangyari. At ang isang senyas niya sa tauhan ay hudyat na gagawin nito. Pinukpok niyo ng ulo ni Ricky sa pamamagitan ng baril. Tumba si Ricky at dagos ang dugo. Nagpapalaho si Maricar at ang tagpong iyon ang pinanawan ng kanyang ulirat. Madilim ang kanyang paligid at wala siyang maaninag na kahit na ano. Walang letrang lumalabas sa kanyang lalamunan kahit pakiramdam niya ay gusto niyang humiyaw upang pasaklolo. Sa balintataw niya ay nakikita niya si Ricky na duguan.
Nagpapasaklolo sa kanya subalit hindi niya kayang abutin hanggang sa tuloy na itong mahulog sa kalaliman ng kawalan. Ate! Ate! Tinig ni Jobet. Maricar! Tinig ni Richelle. Anak! Basag naman na tinig ng kanyang ina. Dumilit siya at unti-unting nagkakahugi sa mga taong nasa kanyang paligid. Mga nilalang na nagmamahal sa kanya. Nay! Luhaan siya at pilit na inaabot ng kamay ng ina at ginagap naman ni Aling Violi ang kamay ng anak at hinagkan. Habang ang luha ay walang patid sa pagtulo. Maricar anak! Tapusin mo na ang lahat ng to. Wala na si Ricky at hindi na siya sa iyo. Hindi na magiging kayo kailanman. Ricky! Ricky ko! Iyak siya ng iyak at naalala ang nakita sa pangitain. Bakit ganun? Wala naman silang atraso para maging ganun kapangit ang hantungan ng kanilang pag-ibig. Kaya gandang pagmamahalang nasayang. Sinayang at nilapastangan. Nay, mahal na mahal ko po siya. Tigmat at tigmak sa luha ang kanyang namamaga ng mga mata. At sino bang hindi? Si Richelle man ay luhaan at tawang-awa sa sinapit ng kaibigan. Pwede mo naman siyang mahalin pa, itago sa iyong dibdib. Doon sa bahaging walang magagawang pinsala sa iyong buhay. Nay, ang tatay po. Nasa bahay siya anak. Si Richelle ang tumawag sa amin at nagpadaramdaman ng ama mo'y mahal ka. Mahal ka siyempre niyon. Patawarin niyo ako. Tumangot-tango ang ina habang hinahaga ng kamay ng giliw niyang anak. Gusto mo ba ng tubig, Maricar? Si Richelle habang nagpapahid ng luha. Si Ricky, anong ginawa nila sa mahal ko? Tanong niya sa kaibigan. Hindi makatagon si Richelle at nakatingin kay Aling Violi. Nagpapasaklolo. Anak, ang katawan mo munang alalahanin mo, magpakalakas ka muna. Si Ricky po nay, baka patay nila si Ricky. Iyak pa rin ang iyak si Maricar. Maricar, mahalidyoan si Ricky at hindi niya to magagawang patayin. Kinuha lamang niya ang kanya. Pero akin si Ricky. Anak naman, kung mawawala siya ulit sa akin, ayoko nang mabuhay pa. Maricar, nay, tulungan niyo ko. Ibalik niyo sa akin ang mahal ko. Durog na durog ng puso ni Aling Violi sa awa sa anak. Papatay na muna kita. Sinusumpa ko yan, Ricky. Magkakamatay muna tayo bago ka makuha ng babaeng yun sa akin. Puot at sakim naman na pagmamahal ang nakayapos sa mata ni Joanne. Pinagduduro ang mukha ni Ricky na inaagusan ng sariwang dugo dahil sa sugat na sanhi ng pagkakapalo ng baril sa kanyang batok. Bakit nga kaya may pusong baliw sa pag-ibig? Bakit nga kaya may mga damdaming sinusuong ang pinakamapanganib na buhay ng dahil dito? May mga damdaming mapang-imbot na ang marahas na paraan ay pinigiging matamis, matikman lamang ang pagsuyong pilit na ang lasa ay walang kasing pait. Akala ng marami puro kaligayahan ang hatid ng pag-ibig. Higit pala ang pasakit at nakahihigit ang sakripisyo. Ang pagpapakaduhagi mapatunayan lamang ang pinababandong pagtatangi. Marami nagsasabi kay Maricar makakatagpo pa siya ng mas pa kay Ricky. May nagsasabi rin kay Ricky na madaling mahalin ang gaya ni Joanne. At may mga nagpayo rin noon kay Joanne na hindi lamang si Ricky ang lalaki sa mundo. Pwede siyang kumuha ng iba, yung mga pusong malaya at wala silang masasagasaan na relasyon. Subalit na mayani ang ibig ng puso, naganap ang hindi dapat at nagwagi kung alin pa ang pinakamasaklap. Ang puso kasi may sariling gusto. Ang puso kasi ang hirap turuan. Yayat na yayat ang katawan ni Maricar sa dating niyang silid. Sa kanyang kama na dati puno ng busog niyang katawan. Ngayon ay maluwag dahil kay laki ng inihulog niyon. Nanlalalim ang kanyang mga mata. Walang kulay at walang buhay at kay putla ng kanyang mundo. Walang asigla at walang pag-asa. Sabi ng mga doktor, wala siyang sakit sa katawan. Nasa kaluluwa ang kanyang karamdaman. Nang kagalingan ay siya lamang ang makapagtatakda at ang taong sanhi ng kanyang kinasasadlakan. Araw-araw pinipilit siyang kumain ni Aling Violi at sa malas si ayaw niyang tumanggap ng anuman. Gabi-gabi na isusuntok ni Aling Benigno ang kanyang kamao sa kanilang matigas sa dingding.
Mga suntok na kung pwede lamang ay sa mukha ni Ricky niya padapuin dahil sa pangwawasak sa buhay ng kanilang anak. Lingguhan din ang pasyal doon ni Richelle. Total, aniya, malapit lamang ang kamiling sa Maynila. Gusto niyang alagaan ng kaibigan ay tinuring na niyang higit pa sa kapatid. Sa tingin niya lalong nangihina si Maricar. Walang senyales sa makaka-recover. Sabi ni Aling Violi, hindi raw siya kinakausap nito mga huling araw. Nakatanang umano sa kawalan at umaaninaw ng wala sa isang salita, tila mawawala sa sarili. Gusto nang maiyak ni Richelle at hindi pa man niya napapasok ang silid ng kaibigan, kinumposo niya ang sarili. Sige nga anak, pasukin mo na ang kaibigan mo. Utos si Aling Violi na ang pamamaga ng matay wala ni hatang pagkagaling. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan. Nakarate ang yayat na si Maricar at putlang-putla ang kulay ng mukha at ng mga labing dati ay kay pupula. Maricar! Nakita niyang inilinga ang kanyang kinaroroonan at bahagya siyang umiti. Umupo siya sa silyang nakatabi sa kama. May bit-bit na prutas ay tinabi niya para sa kaibigan. May dala akong prutas, gusto mo? Umiling ito. Maricar, tigilan mo na sana ang pagtiki sa amin. Mahal na mahal ka namin. Hirap na ang nanay at ang tatay, si Jobet. Sana naman tulungan mo ang sarili mo. Hindi pa naman katapusan ng mundo para ka magkaganyan. Walang bakas ang pagtugon at hindi kumipot ang mga labi ni Maricar. Ewan ko kung may silbi ang mga sasabihin ko sa iyo. Bato ka na yata eh. Hindi mo na yata kami kayang mahalin. Dahil si Ricky na lang yata ang mahalaga sa iyo. Kawawa naman ang mga magulang mo. Iginapang kanila sa kahirapan upang makatapos. Si Jobet nga natigil na rin sa pag-aaral dahil sa iyo na nauwi na ang lahat sa atensyon. Friend, lakasan mo naman ang loob mo. Kaya mo naman kung gugustuhin mo. Tumulo na ang mga luhang gusto sanang pigilan ni Richelle at naramdaman niyang hinawakan siya ni Maricar. Richelle, sorry. Ang totoo, ayaw ko nang mabuhay. Sabihin mo kay Ricky, mahal ko siya. Kahit kailan, ha? Hirap na si Maricar. Sa pagsasalita ng pautal-utal ay hinahabol ang kapos na paghinga. Agos ang masaganang luha sa mukha ni Richelle. Nilulunok na nga niya ang nagagawi sa kanyang mga labi at tawang-awa siya sa kaibigan na suko na yata sa paghinga. Sinusukuan na ng kislap ng buhay. Maricar naman, nakikiusap siya. Richelle, salamat ha. Hirap talaga at hindi na nakayanan ni Richelle ang anyo ni Maricar. Isinubsob niya ang mukha sa dalawang palad at umiyak na nung umiyak. Maging si Aling Violi na nakasilip ay umiiyak din ng umiyak. Hindi niya makayanan ng lahat. Tinungo niya ang kusina upang makainom ng tubig at naninikip ang kanyang dibdib. Sa sala ay nakaupo si Mang Benigno at bihira na itong mamasada. Apektado ang isip niya sa nagaganap sa anak. Ilang beses ang muntik-muntikan siyang makadisgrasya o madisgrasya. May tumigil sa tapat ng kanilang bahay, isang sasakyan, at wala sa hinagap ni Mang Benigno na nasa kanilang pakay niyon. Bumaba ang isang payat na babae. Hindi niya mapagsino at lumakad sa direksyon ng kanilang bahay na nakabukas ang dati ang gate. Sumalubong siya at napaatras sa makilala ang panauhin. Ang asawa ni Ricky, si Joanne. Huwag po kayong mabahala, Mang Benigno. Hindi po ako naparito upang manggulo. Anang babae na ang anyo ay malamlam at parang anyo nila ni Aling Violi, Jobet at Richelle. Tila nagdurusa rin sa kung anumang dahilan. Pwede ho bang tumuloy? Magalang ang babae at ang matay tila kagagaling lang sa pag-iyak. Binigyan daan siya ng matandang lalaki sa salas at patadat rin sa pagkakatayo si Aling Violi na muntik nang mabitawan ng basong may malamig na tubig. Anong kailangan ng babaeng yan? Matigas ang boses si Aling Violi na ibig manugod at iganti ang kanyang anak na naapi. Aling Violi, gusto ko pong makipagkasundo sa inyo at kay Maricar. Sa pagkakayo ko ay nakita ni Aling Violi ang pagtulo ng luha ng babae. Anong gusto mong sabihin? Binabalik ko na po kay Maricar si Ricky. Basag na ang tinig at hindi na niya maikubli ang pag-iyak. Ngayon pa? Tumango ang babae.
hanggang di pa huhuli ang lahat. Wala nang sapilitan kong ilayo si Ricky. Halos nawala na rin siya ng ganang mabuhay. Kung saan-saan ko na siya dinala upang maipagamot. Sa akala ko isang karamdamang pisikal. Pero wala akong doktor na makapagpagaling sa kanya. Sabi ho ay sakit yun sa kanyang puso, sakit ng kaluluwa. Na siya mismo ang may gusto. Noong una sabi ko hindi bale, mamamatay siya sa piling ko. Pero hindi ko pala kaya. Hindi kaya ng puso ko na makita siya unti-unting namamatay dahil sa kasakiman ng aking pag-ibig. Mahal na mahal ko si Ricky. Kaya ako naggawa ang marahas sa bagay na yun. Akala ko matututuhan din niya akong mahalin at tanggapin. Pero hindi ako nagtagumpay. Sa bawat sandali ng buhay niya, sa bawat saglit, wala siyang ibang tinawag kundi si Maricar ang inyong anak. Napuno ng mga sagitsit ng iyak ang kabahayan ni Aling Violi. Naramdaman niya ang katapatan sa bawat salita ng kausap, ang wagas nitong pagtatangi kay Ricky. Nasa tansya niya hindi lamang pagmamahal kundi pagsamba. Gusto mong makita ang anak ko? Basag ang tinig ng nagtatanong at tumango si Joanne. Inalilayan siya ni Aling Violi sa silid ng anak. Nagulat si Richelle na ang unang napasok sa isip ay gaya rin ng kay Aling Violi. Paraanin mo siya, Richelle. Gusto niyang makausap ang kaibigan mo. Tumalima si Richelle at iniwanan nila ang dalawang babae na iisa ang itinangi. Ang habag sa sarili ay nahalin na ng awa sa kalagayan ni Maricar na nakatambad ngayon sa kanyang paningin. Lalong nanangi si Joanne at nagbulat ng mata si Maricar. Maricar, sorry. Hindi ko alam na ganito ang kalalabasan ng lahat. Hindi ko alam. Parehong-pareho kayo ng sinapit ni Ricky. Sumusuko na sa buhay. Mamatamisin pa ang kamatayan kaysa patuloy na babuhay na malayo sa isa't isa. Sinusoli ko na siya sa iyo. Joanne? May luha sa gilid ng mata si Maricar. Oo, patawarin niyo ako. Hindi ko talaga sinasadya. Pareho lang tayo nagmahal ng labis sa kanya. At mas mapalad ka dahil ikaw ang laman ng puso niya. Sana sa pagdaan ng mga panahong malayo na ako sa inyo, matutunan ninyo akong patawarin. Nag-iyakan ng dalawang babae. Pinisil ni Joanne ang palad ni Maricar na sa tingin niya ay nagkakulay. Bago lumabas ay hinagkan niya ang noon nito at pumatak pa sa buhok niyon ang kanyang mga butil ng luha. Lumabas na si Joanne. Aling Violi, Mang Benigno. At sa iyo, baling niya kay Richelle. Maraming pong salamat. Bukas na po ang lipad ko pa Amerika upang hindi na bumalik pa. Kawaan ka ng Diyos. Niyakap ni Joanne si Aling Violi. Paglabas niya ng bahay ay bumukas naman ang pintuan ng sasakyan at iniliwan niya ng isang stretcher na kinalululanan ni Ricky na hinang-hina. Bit-bit ang dalawang male nurses. Nang matapat kay Joanne, mahigpit niya yung niyakap upang ibulong ang kanyang pag-ibig. Pagsamba, hinig ka niya sa pisngi ang lalaki at sa huling sandali ay pinahayag niya ang kanyang matao sa pagmamahal. Goodbye, Ricky. Mahal na mahal kita. Patawad. Yugyug na ang balikat niya sa pagluha. Inagap ang katalunan sa pinalpilit na pag-ibig. Sadyang puso, hindi kayang turuan. Hindi maaring igapos at hindi pwedeng diktahan sa nais itong itibok. Naramdaman ni Maricar na may dumantay sa kanyang mga palad at nalanghap niya ang hininga ng isang nilalang na karugtong na yata ng kanyang buhay. Naroon na si Ricky sa kanyang tabi. Pilit itong umupo sa silyang nasa gilid ng kama niya. Kahit hirap. Pakiwari ni Ricky ay nanauli ang mga lakas niya nang masilayan naman si Maricar. Kahit sa kalunos-lunos na anyo nito at pakiwari rin ni Maricar ay mabilis siyang gagaling dahil naririto na si Ricky sa kanyang tabi. Sa ikatlong pagkakataon, hindi na talaga sila magkakalayo pa. Sweetheart! Bunong ni Ricky sa kanyang tenga. Ang anyo ay yayat na yayat din at walang kaibahan sa kanya. Honey, magkakasama na tayo. Oo, I love you. Hinig kanila ang mga kamay ng isa't isa na nakahawak sa kanilang mga palad.
Nakasubsob si Ricky sa kanyang kama na ang luha ay lumalabas sa kanyang mata at tila nagsasabing tapos na ang kanilang kalbaryo. Kay sarap lumuha, lalo't ang kahulugan niyon ay kaligayahan. Kay tamis ng tagumpay, higit kong may itinaya upang makamit ito ay ang kanilang buhay. At walang singtamis ang pag-ibig na sa pagkakataong iyon ay malaya na nilang maihahayag sa lipunan. Magkayakap din sina Rachel at si Aling Violi. Taos ang pasasalamat sa Poong May Kapal dahil sa isang basbas na minsan ay naisip nilang imposibleng mangyari. Subalit heto at naganap. Parang isang milagro na sa nobela lamang matutupad. Subalit ang katibayan ay nasa kanilang harap. Totoo nga, maaaring sa paningin ng tao ay maubos ang pag-asa. Masisimot ang paniniwala. Subalit mawala man ang lahat. Matitira ang pinakadakila, ang pag-ibig. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Maricar at ni Ricky. Nawa kayo nag-enjoy at na-in love. Samahan niyo po kong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.